Good morning. Yan, good morning mga karos. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another house improvement ngayong araw po ng Sabado. Yan, May 17. Bali mga karos, baka yung payroll namin baka bukas. Kasi nung Lunes, isa lang po yung nakapasok. So ang payroll namin, isa kulang ng isang araw. Baka magpapasok po tayo bukas, araw ng Linggo, kung gusto po nila at wala po silang lakad. So syempre, iniisip din natin yung kapakanan din ng ating mga manggagawa. So kulang sila ng isang araw ngayong buong week. So sa isang linggo, syempre ang pasok lagi namin 6 na araw. May day off sana na isang araw. Yung Lunes po kasi yun yung araw po ng election. So bumoto po yung iba at umuwi sa iba't ibang lugar kung saan po sila nakaregister. So ngayon mga karos, bali project update tayo sa ating mga ongoing project. Sa Riego de Dios project, si Kuya Richard nga po pala lilipat na rito sa phase 6. So nagpa-install lang tayo ng konting tiles doon sa harapan ng poste para magkaroon ng guide yung magpapalitada po ng mga poste natin. Tapos sa project update din tayo sa Anyana, bali ikalimang araw na po nila Kuya Chris at Kuya Ruel po doon. Tapos sa kahapon nga, nagbayad pa ako nung dalawang hakot pa ng back kasi bali total of 4 na truck na po lahat yon. So humabol po yung naghahakot ng pa ng back, siguro mga bandang alas 4 na. Ayan, bali meron pa naman po tayo mga ipapahakot doon. Kinuhaan po natin ang gate pass kahapon. Tapos dito sa project natin sa phase 6 at saka sa phase 4, magbibigay din tayo ng update. Ayan, papunta muna tayo ng hardware. Magbabayad tayo ng mga kinuha nating materyales para sa Riego de Dios. Ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Sabado. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan, okay na tayo rito sa hardware. So yung mga kagaya po natin na nangongontrata, halos kilala naman tayo rito sa hardware. So pwede po tayong kumuha lang po sa kanila na materyales. Then kapag medyo malaki na, saka tayo magbabayad. Pero nangyayari lang naman po yung kasi medyo busy tayo. So mas maganda na yung tawag-tawag na lang tapos babayaran. Pero sa mga hardware po talaga kaliwaan. Pagka may pinadeliver ka, kailangan bayaran mo kagad. So ito, bali ang mga pinadeliver natin na nakaraan doon na yan, buhangin at saka yung adhesive. Yan ang presyo niya. Tapos yung kahapon, so ngayon ko pa lang po makikita kung dumating na po to. Pero meron naman po tayong taga-inspect doon, si Kuya Sandy. So ayan, mga tubular 2x4 at saka 2x2 yan, mga kapal po yan. Cutting disc, welding rod. Yan na. Yan, 30,840. Okay, tara. Ang una natin pinuntahan after natin manggaling sa hardware dito sa P6 project natin. Good morning po sa mga client owner namin dito. Ito, may dala tayong blower. Yan, blower. Bati muna. Bilo, good morning. Good morning. Dennis, good morning. Good morning. Ayan, yung mga materials natin na dumating ng mga nakaraan. Ayan, sinalansa na po namin lahat dito. Yan, maraming salamat nga po pala doon sa 2 batang anak ni Kuya Dindo na nakatulong natin magbistay dito. Actually, napakaingat po namin magpasok ng minor de edad dito. Pero yung trabaho naman po, magaan naman po. Pang ano lang naman po siya, pagbibistay lang naman po ng buhangin. Tsaka ipinagpaalam po natin yon sa kanilang ama na si Kuya Dindo. So natutuwa si Kuya kasi nabigyan daw po natin ng kahit papano extra yung 2 bata. Tsaka kahit papano daw matuto po sa buhay. Yan, bali, ang inaasikaso nila Bilog at Adonis dito, framing po ng ating fence at saka ng gate. So yung gate natin dito is double. Yan, medyo malawak po, no? So ang gagamitin namin na framing dyan is 2x3. Design and bracing is a combination ng 1x1 and 1x3. Lahat po yan, ang kapal is 1.5. Mag-umpisa na po sila rito. So ayan, no? Ito yung sinasabi ko. Laking bagay po nung gumawa rito kahapon. May nakapondo na kaming bistay. Napakadami po yan. Kaya nag-uumpisa na po kagad na maghalos yan. Marvin dito. Bin, good morning. Good morning. Yan, good morning. Ang tiles na gagamitin po namin dito sa floor area, hanggang doon sa may back area, ito po. Yan. So, double coated porcelain na 60x60. So, off-white na may shade po ng haspe na light green. Ayan. Yeah, Richard, good morning po. Ito kaya. Yan, may charger naman po dyan. So ito nililinis na ni Kuya Richard ko.
mas maganda, binablower para tanggal lahat ng alikabok. Louie, good morning Louie. Good morning. Ito naman kasi ni Louie. Ito yung mga nagawa kahapon. Yung kwarto. Tapos yung hamba, nakakasana. So, mauuna po talaga yung hamba para pag nag-install si Kuya, dire-diretso na. Tapos ito naman yung nabuhusan kahapon. So, ito po yung ating lababo. Yan, bali, mga ilang araw lang pwede nang installan ng tiles. Tapos dito banda, naka-hollow blocks siya na CHB number 4. Tapos yung tiles sa ilalim, ayan, naka-tiles po yan. Para makinis na po at hindi na po pipinturahan. Tsaka ang ganda rin po ng advantage na nakatiles yung ibabaw. So kasi minsan, dito po lahat ang molds. Yan, nandiyan po lahat. Mas maganda po yan. Yan, okay na tayo rito. Ito muna yung update natin sa physics project. Ito sa magkatapatang unit na ginagawa po natin. Bisitahin naman natin si Kuya Rigor dito. Ang good morning nga rin po pala sa client owner namin dito na si Sir. Ayan, good morning. Kuya Rigor, good morning po. Okay, bali yung 4 na pintuan na binabarnisan ni Kuya Rigor. Medyo ano yun, mahogany. Medyo mapula-pula ng konti. Ayan. Pagdating naman doon sa 2 pintuan, parang ang kulay niya isa oak. So yun yung sa project natin sa kabila. Bali oak yung kulay niya. So iahambing natin ng konti. So hindi naman natin talaga totally makukuha ng 100% yung kulay ng kisame. Pero iahambing natin ng konti po dun. So yung hamba niya ganon, pati yung pintuan niya ganon. So sa pagkakabarnis, hindi masyadong mapula. Yan, medyo madilaw ng konti. So ang dating pa din, aesthetic pa rin yung datingan. Dan ang pinto. Wala pa yan. Sanding sealer pa lang na kuya. Sanding sealer pa lang. Alam mo, sanding sealer yan. Oo. Maano eh. Oo. Bago natin yung finishing ito. Kaya pala ganun katibay. Ha? Bakit kapag So, nakita niya na to. Bakit nakaganito? Para makapwesto siya rito sa likod, kabilaan. Kabilaan yung pagbubuga. Nasa phase 4 naman tayo. Yan, good morning po kay Ma'am Rolinda and family. Kuya Philip, good morning. Yan si Kuya Philip nga po pala nag-half day. Yan, nag-half day. Sumakit po yung ulo niya. Okay ka naman Kuya? So yun lang naman ay sige ha. Linis mo muna kaya. So yun naman po lagi kong payo. Ang tubig naman natin libre. Tapos mainit po kasi talaga ang panahon ngayon eh. Yan, sobrang init. Tapos iwas-iwasan po yung mga pagkain na makaka-apekto po sa ating kalusugan. So dito mga ka-Rojas, maliit man ang nagawa or malaki, so kailangan ko pa rin magbigay lagi ng update kasi yung number 1 viewer natin dito syempre may-ari na nag-aabang araw-araw. So bago sa pintura nga po pala, bago magpa-umpisa kailangan malinis po yan. Dahil kapag po nagpapahid na po ng mga pintura, kahit na primer man yan or top coat, maaari po kasing kumapit po yan sa pintura. No, tama na kuya? Tama. Yan, kailangan maaari pong kumapit. So kaya ito, nagpapalinis po na tayo. Ito na yung kanyang ceiling at saka yung mga walls. Kuya, anong nagawa dito? Mga primer? Opo. Primer, no? Ayun, kaya napakaputi na. Kuya, yung mga ganito, maselan tayo sa ganito ha. Alam mo na yan. Babalik-balikan natin yan. Ito kantuan nito. Magdadry ko pa ito eh. Sige. So sa ngayon, mag-isa muna si Kuya. Pero ewan ko yata mamayang hapon or bukas. May kasama na po siya rito. Kuya, may pasok tayo bukas. Pasok bukas. Kasi 5 days ka lang eh. Na, sinabihan, lahat naman eh. Lahat may pasok. Maliban lang doon sa pumasok nung Lunes. 5 days lang po kasi ang payroll namin. Bukas pa sa sahod, boss. Bukas ang sahod. Bukas ang sahod. So, ito muna ang update dito. So, linis muna. Mabilisan linis lang naman po yan. Tapos, preparasyon din. Mag-uumpisa na po uli. Pumunta muna tayo rito sa maliit na hardware ni Boss Darin.
Daryl, good morning. Ayan, balik po tayo ng phase 6 sa ginagawa nila Bilog. Bumili tayo ng metro. Thank you. Maganda-gandang metro na to. Tatagal na to kahit papaano. Bumalik tayo rito. Si Bilog. Tigisa kayo. Magandang klase na to. Bilog patingin niya ng ginagamit mo. Wala na mabasa rito. Wala na yung millimeter niya tsaka yung centimeter, inches na lang. So ito bali para mas makasigurado tayo. Di bali na gumastos tayo doon sa metro. At least hindi tayo sasablay. Napaka-importante nga lalo na rito sa pagbuo ng mga gate tsaka framing. Yan, tigisan na kayo. Iwasan nyo na lang mabasa. Yeah. Wala na 2CM dyan. Okay. Ay, helicopter. Saan yun? Helicopter. Punta tayo sa Riego de Dios. Ayan, nandito na tayo sa Riego de Dios project. Yan, good morning nga po pala kila client owner. Yan, good morning and family. So, ang naggumagawa dito ngayon, bali tatlo. Bali si Master Jojo nanggaling na rito kanina. Yan, hindi yata nakapasok yung isang kasama namin na si Rusty ngayon. Kuya Boy, good morning po. Good morning, boss. Saka kay Kuya Doming, good morning. Good morning. Yan, nakikita nyo tong ating mga shoring jacks. Yan, ibabalik na po natin to sa may-ari. Ayan, binaklas na po nila. Kuya Sandy, good morning po. Kuya Sandy. Yung mga nagawa naman ni Kuya Richard dito, ayan sa poste. Yan, marami pa po tayong tiles dito kasi hindi pa masyadong kompleto yan. Yan, nandun pa sa loob. So yung ibabaw hindi ko po muna ipinakakabit. Tapos ito yung sinasabi ko kahapon. Yan, may mga dumating tayo rito na tiles. Tiles tuloy na tubular. Yan, ito mga tubulars 2x4 and 2x2. Yan, mga kapal po yan. Yan ang gagamitin natin sa roofing framing. Yan, itong ibabaw po ng second floor. So sa nakaano na yan, nakaset na sa buladas yan, rafter, tsaka framing 2x2. Yan yung mga binayaran po natin kanina doon sa ELC hardware. Tapos ito nga po pala yung ating private pole. Halos tapos na yan. So hintayin na lang po natin sila Sir Harold na maikabit po to. Tapos ito nga rin po pala, itong mga tubo, mga clamp, yan lahat po yan ibabalik po natin ngayong araw. Yan, babaklasin na po nila lahat yan. Yan yung mga tiles pa na hindi pa naikakabit. Semento, adhesive, meron naman. Sa buhangin yan, nagagamit na nila yung mga pinadeliver natin nung nakaraan. Yan, pero marami pa naman. Yan, nagamit na doon sa taas sa asentada. Yan, biga na yan. Pag natapos yan, roofing framing na. Sila Bilog, tsaka si Adonis. Yan, matapos lang sila doon sa project natin sa phase 6. Lilipat po sila rito. Ayan, baklas na. Solid. Steel deck. So kung nakapasok sana si Rusty ngayon, ipapa-primer na po sana natin yan. Yung mga steel deck natin. Yan, tapos yung mga konting muta-muta, yan di naman nawawala yan sa buhos. Yan, papasinsil muna natin yan. Tapos ipapa-primer natin lahat. Yung mga matitirang coco lumbers dito, magagamit pa po namin yan na pamorma at saka panukod po dito. So yung sa shoring jacks, yan yung set ng shoring jacks, clamp at saka ng mga round pipe. Yan, GI pipe, ano talaga yan, napakalaking tulong. Lalo na pagka ganito kalaki yung ginagawa natin. Yan. Yan, hindi ako sigurado kung makakapunta sila client. Yan, maayos naman yung mga binaklas natin na bubong dito. Saka syempre yung mga konting pag-uusapan pa po namin tungkol dito sa renovation. So kung makakapunta po sila ngayon,
Ayan, mas maganda para makita na rin po nila yung, yung bubong. Kasi sa mga susunod na linggo, ipapasikaso na po kasi natin yung roofing framing. Pero pagdating po talaga dyan, bago po talaga yung ipapadeliver natin. Tsaka yung makapal na bubong. Shoring jacks. Hatid muna natin to. Siguro yung tubo mamaya na lang. By batch na lang para nabibilang. Tama na rin. Oo. Kuya Boy, dito na lang banda, baka matupi yung hero. Kakabit pa rin ba ito yan? Baka, kasi hindi pa nakikita ni madam eh. Tingnan niya po muna. Yan, dyan na lang po muna. Yan, isa yan sa mga assignment natin ngayon, bali yung pagbabaklas po. Tapos lahat yan na babaklasin na yung sa mga coco lumbers. Tapos sila Kuya Boy, tinatanggalan na po nila ng pako yung mga coco lumbers. Yan yung mga forma. Okay. Yan na, mamaya pagbalik ko yung owner type jeep na yung gagamitin ko para mas maraming may ilalagay. Diyan mo na muna kuya. Isang mong dalahan ko na lang po. Oh, bibilangin po lahat. Kompleto na ba? Ah, nandun pa. Hindi, yung shoring, may shoring pa dyan? Wala na boss. Okay na ta? Okay, sige. Ah, meron pa isa yun oh. Yan, para sigurado. Yan, may inventory naman po na tayo nito nung hiniram po natin to. Tapos nagsoli tayo ng 3 piraso kay Kuya Albert. Yan, maraming salamat nga po pala kay Kuya Albert. Ito nga po palang hiniram natin pala na pinahiram po ni Kuya. Ano po to? May ano po, syempre to, merong arkila. Actually hindi niya na pa ako pinababayaran dito, pero syempre nakakahiya naman. Yan. Siya po yung nag-offer sa atin ito kung bakit nagamit po natin dito. At napakalaking save naman po sa may-ari dahil kahit papano hindi ganun kadaming coco lumbers yung binili natin. Kung wala nito, napakadami po niya. Tsaka kita niya napakadaling baklasin, di ba? So umaga pa lang pero halos na baklas na po nila, di ba? Pero kung coco lumbers yan, nabot po yan hanggang maghapon. Dahil lahat po yun nakapako. Ito po kasi nakaklam lang, tapos nakapin. Meron ka lang pong barena, cordless na barena. Napakadali po nitong tanggalin. Pakapayapa rito sa Riego de Dios. Salamat kuya. Yeah, okay na. Ay, ako na magtatali. Dala na akong tali dyan. Thank you pa. Babalik na lang ako mamaya. Aside nga pala sa dumating pala rito, welding rod at saka cutting disc. Check natin. Welding rod and cutting disc. Kuya, may welding rod na dumating na. Andito, tsaka cutting disc na. Ayan. Okay na kuya, nakita ko na. Ito. Ayan. Sigurado mauubos yan sa laki ng gagawin doon sa taas. Ayan. Yan, babalik po tayo rito mamaya para kunin po yung iba pang mga bracing. Tapos naalala nyo, meron kaming mga tubulars na binili noon para dito, na ginamit din pang bracing yan. Magagamit pa po yan dito sa roofing framing. So wala makaaksaya, lahat magagamit. Ayan, iwan po muna natin sila. Hatid ko lang po ito sa Lumina. Tara. Ayan mga karaos, after break time, so balik trabaho tayo. Yung mga shoring jacks nga po pala at saka yung ibang kapartner nito ay nandun pa sa Riego de Dios, hindi pa natin nababalikan. So nag-usap kami ni Kuya Albert, yung may-ari nito. Sa Lunes niya pa naman daw kailangan. So tingnan ko kung makukuha ko ng mamayang hapon kasi talagang napakainit ng panahon. Ayan, sobrang init. So
So dito ko na nga lang po pala yung nilagay sa may bandang labas namin. Kasi ibabalik ko po doon sa pinagkuhaan. So kailangan nila Kuya Albert sa Lunes. At least hindi na po sila mahihirapan kasi dito po sa may bandang looban nila baka nasa 30 meters din po yung layo simula doon sa kalsada. So at least dito hindi na sila mahihirapan. So siya nga pala, pupunta tayo sa Phase 6 ulit. So babalik po tayo doon, magdadala tayo ng tiles at saka hollow blocks. Yung isang katapat ng ginagawa natin doon, magkatapatang unit, yun naman po yung lalagyan natin ng kitchen counter slab. So kung ano yung ginawa natin sa kabila, ganun din, medyo iba nga lang yung setup nito kasi may additional na setup para po doon sa automatic washing machine. So shoutout niya po muna kay Mama Maribel and Sir Roger Manalig from South Cotabato. Yan, God bless at salamat sa walang sawa niyo po suporta. Let's go. Yan, may baon tayo laging tubig. Kainit. Tara. Apat lang. Hollow blocks, tapos may dala na tayong tiles. Yan eh. Sige tayo, salamat tayo. Sige. Okay, nandito na ulit tayo sa Phase 6. So mabilis yung trabaho din na installation ng tiles dito. Kita nyo may nakapondo na ng bistay. Puro bistay na buhangin to. Yan. Bali yung ginamit na tiles dito, porcelain na 60 by 60. Ang ganda. Tapos may haspe siya. Yung orientation ng design, papunta po lahat dun. Kasi ito binabakbak na ni Louie. Wala na rin yung ibang dito. Inabutan natin na accessories. Tanggal na. Yung pag-install niya pala namin ng tiles hanggang dito po yan. Hanggang labas. TNB. Yung sa TNB at saka dito. Siya nga po pala, yung mga ginagawa namin sa Athena, yung niche, umahabot hanggang dito. Pero hindi na namin mapapabot dito kasi itong nakikita nyo parang poste na to. Nandito yung downspout at saka water line na nanggaling sa taas, sa may second floor na TNB. So nandito yung pinakalinya niya. So itong tumble na yan, hindi na po aabot sa loob yung niche, hanggang dito na lang. Yan, makikita natin yan kapag nagawa na. Sambo na agad yung framing sa fence. Tapos ito gate. Yan, dalawang panel na yan. Double door. Tapos yung demolition dito, inuunti-unti pa lang. Yan na. Kapit naman tibag. Si Master Jojo, hindi pa natin nabati. Good afternoon. Ay, magandang hapon. So bali, nagkakaroon ng dalawang opening to, Jo, no? So dito sa refrigerator at saka dun. So dalawang asintada. Tapos pagkakasyahin na lang po namin sa gitna yung pinakalan nito, yung cooktop at saka yung sink. Yung kitchen sink nabili ko na. Ayun na. Nabili ko na kahapon doon sa may ibabaw na semento. Tapos yung sa layout naman ng cooktop, yan, meron akong sukat kahit wala pa yung mismong on hand. Yan, same pa rin, same procedure pa rin yung gagawin nila rito. Yung ibabaw, yung pinakailalim pala naka-tiles. Kagaya ng ginawa doon sa kabila. Nandito tayo sa Anyana Bel Air East. Kaya pupuntahan natin sila Kuya Ruel tsaka si Kuya Chris dito. Yun, pampagising. Okay, dito na tayo.
Kuya Chris, magandang hapon po. Na-disgrasya na? Oo nga no. Ano nangyari rito? Parang na... Oh, pati rito. Kuya, sabi nung naghahakot, nakadalawa daw sila. Nakadalawang truck. Pero ang bilis kasi gawa ng meron na naman. Yun nga eh. Bali, meron pa naman na sa gate pass, may dalawang truck pa. Ito kahit hindi na natin to ipahakot, ito kailangan maubos. So ito yung sinasabi ko nung nakaraan, na pwede ho kaming magtambak dito. So hindi naman daw kami bibigyan ng violation. So open pa ho kasi to. So yung inabutan naman natin na ganyan yung lupa, ganyan din naman natin to ita-turn over kapag natapos. Nandiyan si Kuya Ruel na. Yes sir. Tatago. Ayan. Ayun si Kuya Ruel. Magandang hapon ha. Magandang hapon sir. Ito po postehan natin. Ano ba ang ano natin dito? Laliman pa natin ng konti to. Laliman pa yan sir? Konti lang. Baka naman mahugot yung ground. Hindi naman yan mahaba yan eh. Mahaba yan. Sobrang haba. Yan po postehan po kasi namin to. Yun na lang malalim kasi ito puting eh. Puting na to nito ng ating private pool. Okay na to. Wala namang kaso dyan. Ito na lang. Dito tapos na. Ika ilang araw ba to? Kuya, pang ilang araw niya to? 5. Pang 5 araw. Ay sir, nagpunta ako tatay dito kanina. Tatay ni Ay ni sir. Ay sayang hindi ko kami nagkita. Tractor din pala yun eh. Oo, sa Camellia. Pamilya daw. Oh, kinamusta naman po kayo? Kamusta naman daw dito? Ay sabi niya eh. Ito kamo makalat pa. Malabiro din eh. Oo, mabait po 'yun si sir. Napakabait nun. May Lugapan na lang namin sir para kuan kasi sayang yung chlorine na magagamit natin sa haluan. Okay. Pag ganun. Sige. Baka naman mahirapan tayo mag-rebar dyan. Sir, Baka mahirap. sanay na yan. Sa bagay, may papasok. Sanay na yung mga... Sa bagay, nag-iisa yan, no? Alam mo sir? Pati yun. So, ang pinapaliwanag nila rito, dapat kasi ito, dapat matatabas pa to, no? Ay sayang yung simento na... Oo. Baga kasi, magkakaroon pa ng hole, no? Yan. Ito na pala ang sitwasyon dito. So kahapon, ang topic natin dito, hindi pa tayo makapunta rito sa dulo kahapon gawa may trapan. Ayan po yun, yung tinutukoy ko. Yan tubo na yan. So kami nang bahalang gumawa ng paraan kung paano ang gagawin natin dito. Diskarte na natin yan. Yan na, hindi mako-compromise yung design ng project. Dami na pala, ano? Kung makakapaghakot sila, kahit ito, malinis sana nila to. Nandito dahil buhangin. Oo. Buhangin, graba. Ang hollow blocks, pwede tayo magpalagay dyan. Okay, dyan, hollow blocks. Ayaw na magpatay ba sir? Ha? Pati dito sa garahe, pati dito ayaw pa sampan. Hindi, kasi yung gutter nga daw kasi. Baka daw masira. Oo, baka masira. Gusto siminto natin. Dapat yan. Ilinagay nila ng quality dito sa harapan ng garahe. No, dapat nga, tad-tad ng ano yan eh. Pero yun dun naman sa ginagawa namin dun, nakaano naman. Nakakapasok, magala. Hindi, lalo na yung mga truck ng ano, yung kasi naghahakot, pero yung truck na nagde-deliver, magaan lang. Hindi naman ganun kadami yung load nun. Oo, yung loader nun, hindi naman ganun kadami. Kasi kung hindi sila magpapapasok, magpapaakyat, eh dito, araw-araw eh hahakotin. O yun nga, yun, mag-wash out. Wala ba silang tiwala sa gawa nila rito? Baka wala silang tiwala rito sa gawa nito. Matibay pa gawa natin dyan.
Yes, timingan natin. Yan, pag magpapa-deliver naman pupunta ako para nandito. Sir, lunes na sir. Lunes, kailangan na natin ng materyales kahit bakal lang. Bakal alambre. Bakal alambre. Yung chokestone buhay pa. Marami pa yun. Kasi ayan, bali ika-4 na truck na po ng hakot panambak yung nakuha dito, yung na-pull out. So sa gate pass meron pa naman kaming dalawa hanggang May 20 po yun. Yan o. Ito kailangan po natin na ma-pull out. Ang diskarte namin na lang dito kung sakaling hindi mapupull out to. Kasi hindi pa naman namin kailangan ng graba tsaka buhangin. Ilalagay na po muna namin dito. Diyan na po muna. Yan. Tapos itong mga lupa na to, hindi muna po tayo magpapahakot banda rito. Siguro kahit yung 3/4 titira. Tapos yung 1/8 pwede nang pahakot para pambalik po doon, pang-backfill natin. Yan. Yan, shoutout nga po pala kila sir. Hindi kami nakita dito. Sayang. Kahapon pumunta, no? Kaninang umaga. Ayun, sayang, hindi kami nagpunta. Hindi kami nakita. Alas 10 ng umaga. Oh, yun. Yan. Siguro baka umabot ako sa Riego de Dios ngayon para makuha yung mga natitira pang gamit ni Kuya Albert dun sa site. Yan. Maaga pa naman, alas 3 pa ng hapon. Ito yung bandang back extension area. Ayan na. Yung mga nadali na po nila kuya rito. Kompleto na pala. Yung details nga pala rito sa taas, hindi ko pa na ipapakita sa vlog. Ayan, bali 3 bedroom to. Ayan o. Yan naman ay nasikaso nila kuya. Bali 1, 2, 3, 4, 5. Yan o. 5 poste. Bali pang 5 yun doon. Bali 4 dito. Yan. Lakas ng hangin. Sumara yung pinto to. Gawa sa molded doors. Ito yung sa TNB. Balcony. Yan dito sa balcony. Ito may extend to. Yan sa mga para ipadadagdag nila ng trabaho. Itong handrail aabot yan dito. Yan dito banda. Tapos itong kinatatayuan ko, yung slab niya may extend. Tapos ang alam ko pa, ito. Bali pagagawin po nila rito, ipapademolish nila tapos ipapasliding door. Dito sa Anyana East, napakakonti lang po nung nakatira pa rito. Nagme-merienda sila kuya. Sige ya. Baka mauna na po ako, dadaan pa ako ng Riego. Wala naman kayo kailangan dito bukas na. Ay, linggo nga pala bukas. Oh, dep kayo na. Sige. Okay, tayo. Ayan mga karaos, nandito na tayo sa Riego de Dios. Yan, dumating po sila sir and ma'am. Yan, nakausap po natin sila dito. May mga changes kasi inahabol ko dahil malapit na po kasi natin matapos yun sa taas. Sa pagkaka-bare finish niya, so malapit na natin siya matapos. So meron na pong sa susunod na week, meron na pong gagawin dyan, mga bubong. Kaya hinabol po natin kung ano-ano pa po yung mga ipadadagdag nila. So nagkaroon ng revision dun sa sa 2 bedroom dito sa may floor area. So dapat kasi may hallway yan nabanggit ko. Yan, magkakaroon ng revision. May iba yung setup niya. Tapos naalala nyo ba yung mga bahay dun sa Lumina, may bintana dyan pero walang bintana sa baba. So dyan meron, gusto ni ma'am na magkaroon po ng window. So meron tayong madedemolish po dyan. Tapos yung mga bubong po nila rito sa harapan, yan sagad to. Yan sagad yan hanggang dito sa poste. Yan sagad. Tapos dito din
Yung sakop po ng extension na ginawa namin, yan sagad yan dito. Yan. Tapos ito open na lang, yung part na to open. Then pagdating po dito, ito kasi dapat isa patio. Tapos dapat po may gardening sila. Yan, parang may garden space. Yan, in-offer ko nga plant box, pero kahit hindi na daw kasi pwede naman daw sila magpaso. So itong part na yan, yan dyan banda, magkakaroon po ng roofing dyan. Then tinanong ko sila kung yung roofing ba natin dito is may ceiling, kasi kadalasan niya yan may kisame. So pwedeng may spandrel or pwedeng PVC or pwedeng sa Hardeflex. So ang napili nila industrial finish na lang. Yung mga ginagawa namin sa Lumina, yan industrial na lang, kasi malinis naman daw tingnan yon. Ang kagandahan nga lang din po kasi doon, kung gusto nyo may mga sampayan or meron kayong iba bracket, yon pwede yun. Tapos pinakita ako sa kanila yung condition ng bubong. Yan, wala naman daw problema sa kanila. So gagamitin po nila to. Yung abang po ng aircon dito magiging 5 or magiging 5 or 4. Ito kasi ko-confirm ko sa kanila dahil nagkaroon ng revision. Yan, titingnan po muna natin kung saan yung pinaka best na mailalagay natin yung aircon. Kasi ito mas lumaki yung kwarto nito. Palagay ko dito na. Ngayon kung maglalagay ng ventilation, tataasan na lang yung horsepower. So tapos dito meron, sa kabila meron din, at saka rito sa pinaka living space. So magiging total of 5. Kung ito palalagyan pareha, magiging 5. Pero kung ito isa lang, so enough na yung 4. Tapos dito medyo malalaki yung kanyang windows. Ito sliding door po to. Windows gawa po sa aluminum. Then white series lahat, kagaya nito. White series. Yung regarding sa window, hindi ko na babanggitin. Meron dapat pang ilagay dyan, pero ayan, hindi na nga natin babanggitin. So yun lang. Tapos may heater. So ito kasi mababaklas to, tsaka to. So sa TNB pareha siya mga naka-swing door. Pwede tayong gumamit ng solid door or aluminum na lang. Mas maganda din yung aluminum, yung naging project namin sa phase 3. So dyan is a water heater. Sa taas water heater, tapos pareha silang may LED. So nakita na nila yung luwag nito, pumunta sila. So nagre-request na lang si ma'am ng additional outlet para rito. Yan, kitchen counter, tapos may bar counter dito. Yan, luwag. Lalong luluwag to kapag nabaklas natin. Ayan, maraming salamat nga po pala sa pagbisita nila client. Ay, may dala pang pamerienda para sa tropa. Yan, maraming salamat sa pagpunta. Akala ko hindi sila matutuloy ngayon. Tapos maraming salamat din kay Kuya Albert. Ito na nga po pala yung mga ano natin, ipo-pull out. Yan, tsaka ito yung clam. So kompleto po yan. So babalik na po natin sa kanila. So sa susunod na week, asahan natin, ito naman po yung mga tatrabahuhin natin dito, yung mga asikasuhin natin. Yan yung project natin dito sa Riego de Dios. Medyo malaki-laki lang po ng konti. As in malaki talaga itong project natin dito. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video mga karos. Maraming salamat muli sa pagbisita at sa walang sawa niyo pong suporta araw-araw sa panonood dito sa Lee and Aki TV Vlog. So hanggang dito na lang. Paalam po muna. Yan, God bless sa ating lahat.